So mga tol, magandang balita nga po para sa mga fans ni former 3 Division World Champion General Casimero dahil ang buong akala ng lahat na hindi na matutuloy ang laban nila ni Naoya Inoue. Dahil bago ang laban ni Inoue kay Tapales, nagsalita na itong si Inoue na hindi na daw siya interesado pa kay Casimero matapos na itong mapanood ang laban ni Casimero versus Uguni. Mukhang nagbago na naman ang isip ni Naoya Inoue dahil sa latest interview kay Naoya Inoue ng mga media sa press con nito. Sinabi ni Inoue mga tol na mananatili pa rin daw siya sa Super Bantamweight Division sa 2024 upang depensahan ng mga titulo niya. 3 pangalan nga po ang binanggit ni Naoya Inoue na target nilang labanan sa taong 2024. Yan po ay sina Luis Nery, Murodjon Akhmadaliev at General Casimero. Pakinggan po natin mga tol ang pagbigkas ni Inoue ng mga pangalan na binanggit niya. So malinaw nga mga tol na si Casimero ang huling binanggit na pangalan ni Inoue. So lumalaki na naman po ang tsansa na makakalaban pa rin ni Casimero itong si Inoue. Sinabi na din kasi ni Inoue at team niya na hindi daw sila magrarush na umakyat ng featherweight division. Paliwanag ni Inoue, ito daw kasi ang division ngayon kung saan siya malakas, na maintain daw niya ang bilis niya at nag-boost pa lalo ang lakas niya sa division ng Super Bantam. Pinanood nga po ulit ni Inoue ang laban nila ni Tapales at napasabi na lang siya na very technical fight daw ang laban nila ni Tapales. Sobrang satisfied nga daw siya sa performance niya at hindi daw nawala ang concentration. Samantala, kung matatandaan na ibalita natin sa previous vlog natin na sinabi ni Casimero, nakita na daw niya ang kahinaan ni Naoya Inoue. Siya na daw ang bahala sa 2024 kay Inoue at siya daw ang Pinoy na magiging kauna-unang undisputed world champion. So pinanood ko nga po ulit ang laban ni Inoue versus Tapales para tingnan kung ano nga ba ang sinasabi ni Casimero na kahinaan ni Inoue. May isa nga po akong nakita na kahinaan nga ni Inoue, pero hindi ko alam mga tol kung ito yung tinutukoy ni Cuadro Alas. Yan po yung katawan ni Inoue. 2 beses ko nga pong nakitang nasaktan si Inoue ng left body shot ni Tapales. Una sa round 8 at pangalawa naman sa round 10. 2 minutes and 5 seconds nang maibato ni Tapales ang left body shot niya kay Inoue. Sa pool nga po dyan si Inoue mga tol. Makikita na napayakap agad si Inoue at nasaktan. Sa isa pang video sa round 8 kung saan kinombo naman ni Tapales ang katawan ni Inoue. Yumayakap si Inoue at pilit na tinatago ang katawan niya. At bago bumagsak si Tapales sa round 10, nakakonekta na naman si Tapales ng isang padukot sa katawan. Kung malabog nga po ang suntok ni Tapales, makikita na biglang yakap agad si Inoue. Kaya sa nakikita ko mga tol, ito ang kahinaan ni Inoue. Kinulang lang talaga si Tapales ng suntok mga tol. Magaling talaga si Inoue at nakapag-adjust at talagang maraming tinanggap na suntok si Tapales. Kaya bumigay na ito sa round 10. So ang tanong mga tol, magagawa kaya ni Casimero yung body shot sa katawan ni Inoue? Well, kung papanoorin nga po natin ang previous fight ni Casimero, may pamatay nga po itong left hook sa katawan. Nagamit nga po yan ni Casimero mga tol noong makalaban niya ang Thai fighter na si Amnat Ruenrong. Noong mag-rematch sila kung saan tumiklop itong Thai fighter sa body shot ni Casimero. Kumonekta po ang suntok ni Casimero ng malapitan. So ano sa tingin nyo mga tol? Katawan nga ba ang kahinaan ni Inoue o may iba pa itong kahinaan?